Yung mga extreme ano na scenes na yung nangyayari sa kasi atin. wala na sila talagang pakialam kundi sarili na lang nilang inaano, pinoproteksyon na lang nila yung sarili nila kasi alam nila na pag nawala sila sa kapangyarihan, makukulong sila. Tama. Kaya panay na lang ang cover up, cover up, cover up. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Sara. Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct, Ganyan. correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct, correct. Diba? Rather than, alam mo, ano na nga yan makasarili na, na Oo. yan, na hangarin. Kasi, hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol Hindi. na ito sa kapakanan ng bansa Correct. at mamamayang Pilipino. Magandang araw, Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, may isang tanong na gusto nating sagutin. Hindi propaganda, hindi chismi, bagkus ito lang ay katotohanan. Dito walang iwasan, walang paligoy-ligoy, sa totoo lang. Ayun na, di ba? Ngayon, magpakatotoo tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numerong pilit itinatago sa ilalim ng carpet ng mga marangyang opisina. Habang abala ang marami sa ingay ng politika, may isang tahimik na krisis na unti-unting pumapatay sa sikmura ng bawat pamilyang Pilipino. Iyan ang ating ekonomiya. At ngayong 2026, hindi na ito pwedeng itanggi. Araw-araw, naririnig natin ang mga pangako ng pag-unlad. Pero, bakit kapag pumunta ka sa palengke, ang 500 piso mo, parang barya na lang na panis? At bakit ang mga pangunahing bilhin, lalo na ang bigas, ay parang ginto na ang presyo? So, ngayon mga kababayan, makakasama natin ang isang eksperto na kilala sa paghimay ng katotohanan sa likod ng malalaking numero ng bansa. Paborito po namin siyang bisita, walang iba kundi si Miss Cora Guidote. Welcome back po, Miss Cora. Maraming salamat, Cathy, ang pinaka-gorgeous na host sa buong Pilipinas. Wow naman, parang kayo lang. Ayun po. Ngayon, hihimayin natin ang mga kritikal na tanong na kinatatakutan at pilit na iniiwasan ng ating mga leader, Miss Cora. Ngayon, Miss Cora, ano pong masasabi nyo? Diretsang tanong para sa ating mga kababayan na gabi-gabi ay hindi makatulog sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang sahod. Narito ang tatlong malalaking reality na dapat nating harapin. Yung una ho, ang gusto kong itanong, yung alam niyo po yung disconnect ng datos at ng sikmura ng mga Pilipino. 6.8% inflation, Miss Cora. Nitong Mayo 2026, opisyal na tinala ng Philippine Statistics Authority na nasa 6.8% ang inflation rate ng bansa. Sinasabi nila, bumagal daw ito ng konti kumpara noong Abril. Pero ang katotohanan, ang pagkain at bigas pa rin ang pinakamalaking nagpapabigat dito, Miss Cora. Paano natin ipapaliwanag sa isang ordinaryong nanay o sa isang minimum wage earner na bumabagal ang inflation kung sa realidad ang presyo ng pagkain ay patuloy na sumasakal sa kanila? Bakit parang ang nakikita lang ng mga economic managers ay ang kanilang mga graph? Nakakatawa, no? Pero bulag sila sa totoong presyo sa palengke. Ayan, Miss Cora, ano yun? Yung ano doon? Actually, yung 6.8%, mataas pa rin yan. Maski sabihin nilang bumagal ng konti from 7.2, mataas pa rin yung 6.8. Kasi dapat nasa 1.5 or 2% lang ang pag-angat. No? Kung talagang malusog ang ating ekonomiya, at saka may enough supply na dumarating. Ang nangyari lang kasi, nagkaroon ng krisis sa langis, di ba? So, syempre, ang laki ng tinaas ng diesel at saka gasolina. So, yung mga nagdadrive ng jeep, ng taxi, ng mga motorsiklo, ang laki ng effect sa kanila yan. So, yung iba, minsan, 1,000, kung dati 1,000 ang kinikita, naging 500 na lang kasi sa laki ng tinaas ng gasolina. At syempre, dahil lahat naman ng binebenta sa palengke, syempre, isasakay pa yan sa, di ba, sa jeep, sa bus, sa truck, ganyan, may logistics cost. So, dumadagdag rin yan sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kagaya nga ng bigas, ng mga gulay, ganyan. Kaya,
maski sabihin nila na humina, mataas pa rin. Kasi tumaas eh. Ang inflation is pagtaas ng presyo. Hindi naman pagbaba or pareho, no? Pagtaas. So, ibig sabihin, every month, tumataas yung ating presyo ng mga bilihin. Ang ang epekto niyan, yung piso, imbis na buong piso yung cost, yung value or yung halaga ng piso, ngayon 73 centavos na lang. Grabe, no? Talagang halaga ng piso. Ang baba. So, punta ka sa palengke, kala mo 100 pesos yung dala mo, pero actually 73 pesos na lang yung katumbas na mabibili niyang bilihin. Centavos na lang. Centavos. Hindi, 100, kung 100 pesos, 73 pesos. 73 pesos, Oo. yeah. So kung 1 peso, 73 centavos. Yun na nga. Ganun na lang ang halaga ng piso ngayon dahil nga napakataas ng inflation. Kawawa po talaga ang ordinaryo. You know, when you say kasi ordinary Filipino, kasi may may specific na gauging, 'di ba? Ano po ba yung sa inyo yung tinatawag na ordinaryong Pilipino at tinatawag na mahirap base sa sa level ng kabuhayan? Siyempre kung minimum wage earner ka or less than minimum wage, hirap ka. Kasi magkano lang 695. Magkano ang kilo ng bigas? Correct. 'Di ba? Magkano ba? 70, 80 pesos. Sabi mong 50 pesos, Oh, 'di ba? sabi mo ng 50 pesos, Oo. mababa na 'yon. Opo. Tapos ilan kayong kakain sa isang araw? Sabi mo na 4 kayo sa isang pamilya, 'di ba? Siguro mga 2-3 kilo kada araw ng bigas ang kainin mo. So sabi mo na 150 o 200 ganyan. Bigas pa lang 'yon. Yes. 695 yung ulam pa. Yes. 'Di ba? Pambayad mo Tapos, ng kuryente. Pambayad ng kuryente, yung iba nagre-rent ng 'di ba? Tubig, ganyan, meron pa. Yung nagre-rent ng bahay. Tapos, syempre yung pang-tuition pa ng anak. Tapos yung baon ng anak nila. Yung taong nagtatrabaho na minimum age earner, is may gastos din yon, pamasahe, pagkain sa araw-araw, Correct, and all. oo. Ang So, hirap. Talagang pagkakasyahin mo yung 695 na yon. Pero itong Kathy, kasi nung April ba or May, ang report na unemployment rate is 4.2% ba yan? O 4, teka. Yeah. Basta Something like nandun that, na. in between, mga, 4 to 5. Oo, mga 4.8%, no? So, 2.4 million Filipinos ang naghahanap ng trabaho pero hindi pa nakakahanap. Pero ang mas matindi yung underemployment. Oo nga. So, yung underemployment, yun yung definition niyan ay may mga trabaho pero less than 8 hours Ang pasok. ang pasok. So, ibig sabihin, below minimum wage ang kinikita. Magkano yun, Miss Cora? Kunwari, 5 hours. Depende ganyan, no? kasi, di ba? So, kung 4 hours lang ang trabaho mo, di 300 pesos o 400 Grabe. pesos. How can you survive? How can you survive, di ba? At 15% na yan. More than 15% Oh, na wow. Ang ang laki na. underemployment in addition to unemployment, yung walang trabaho. So, maski sabihin mong may trabaho ka pero kulang sa oras, hirap ka pa rin kasi ang kinikita mo less than minimum wage. So, ito po yung sinasabi niyo, Miss Cora, kanina na nag-uusap tayo na yung mga tao, because of yung kagipitan nila, pinapatulan na lang or Maski anong tinatanggap trabaho. na lang Oo. nila to kahit na Oo, basta yes. lang may kahit papano. Parang ang nangyayari ngayon, 1 meal a day na yan. Oo, or imbis na kanin, instant noodles na lang kakainin nila. Or kasi- nilulugaw na nila yung bigas O kaya para madami. ilulugaw yung Oo. bigas para dumami. Tapos ang ulam na lang, asin o patis, ganyan. So talagang pagtsatsagaan nila yan, di ba? So, kumbaga sa mga bata, magiging malnourished yung mga bata. Yeah. Kaya yun yung kalagayan ngayon. Kaya yung kalusugan, apektado rin yung kalusugan ng marami. So, ilan ba yung underemployed na yan, di ba? I think mga 11 million. Wow, ang dami. So, idagdag mo yung walang trabaho na 2.4 million. So, we're talking about 13 or something. 13. Ilan na ba ang population sa Pilipinas? 117 Kasama yata. dyan ang bagong panganak, yung mga babies, di ba? Hindi Yung pa? huling census kasi, Yeah. 2 years or 3 years 3 ago years pa, So, okay. ibig sabihin, mga 120 na siguro ang ating population. So, ano tayo? Kung 120, more than 10%. Oh. Malaki yun. Syempre, Oh. hindi pa yan. Kasi, sabihin mo nang maski 1,000 a day, Oh. kaya pa ba?
Di ba? Hindi So yung na. 1,000 is only 730 per yes. day. Because of Ganun the value ng because pera of the, natin. because of the purchasing power of the peso. So yung maski yung 1,000 per day, mahirap pa rin pagkasyahin yun. Correct. Mga kababayan, ito yung katotohanan, no? Na akala natin, pag may 1,000 tayo, 1,000 pa rin. 730 pesos na lang yun. Oo. Kung Yun- tutuusin. And ang laki nun, baga sa 270 pesos ang mawawala sa 1,000 ninyo, which is makakabili na kayo ng sabihin natin ng 4 na kilong bigas. Oo. Or pamasahin ninyo. Yun ang effect ng inflation. So, pag tumataas ang presyo ng mga bilihin, lumiliit ng lumiliit yung halaga ng piso. Grabe, ang hirap din neto, no? Kawawa talaga ang kababayan natin. Yung pangalawang ano ko naman po, Miss Cora, is ang banta ng recession at pagdaos-dos ng growth or 2.8% GDP draft natin. Ano to, lumabas to. Sana ho, wag nating palamutian ang salita. Nitong unang bahagi ng 2026, bumagsak sa 2.8% ang economic growth or GDP ng Pilipinas. Ito na ang pinakamababang bagsak ng bansa sa labas ng panon ng pandemya simula noong 2009 dahil sa epekto ng krisis sa Middle East, taas ng langis, at mga issue sa corruption. Actually, mas more yung issue sa corruption, sa flood control projects. Napilitan ng gobyerno or DBCC na ibaba ang growth targets natin. Miss Cora, kapag ang economy natin po ay ganito, mabilis na bumabagal habang ang mga presyo ay nananatiling mataas. Gaano na tayo kalapit sa isang malalim na resesyon? Actually, medyo iko-correct ko lang yung isang sinabi mo kasi yung 2.8% na pagbagal na yan, actually 3% last quarter of 2025. Oh, wow. Talaga po. So, Okay. fourth quarter, Tumaas talaga 3%. siya. Opo. Tapos, first quarter of 2026, 2.8%. Wala pang krisis ng langis dyan. Wala pa. Kasi yung nangyari, yung sa langis, third week of March nangyari yun eh. So, yun ang sinasabi nila pero hindi pa pala. Hindi. O, Hindi diba? pa. So, mga talagang kababayan, ang- yun yung katotohanan Ang effect niyan, beforehand. kaya nagkaganyan kasi sa corruption yan. Kasi yung investors, either yung iba lumabas, no? Imbis na dito sa Pilipinas, lumabas sila kasi alam nila wala silang kikitain. Or yung mga mag-i-invest sana dito, mamumuhunan, hindi na tumuloy. Kaya marami siguro nag-pledge noon kasi di ba bumabiyahe daw si BBM. Yeah. Pero nasaan? Bakit Walang bumagsak ang resulta. foreign direct investments? Actually, last year bumagsak yan ng 50%. Nung January to April, bumagsak yan ng 17%. Okay? So, ibig sabihin, kung walang namumuhunan, wala ring trabaho. Correct. Yun. Pero ang hirap nun, Miss Cora, no? Ako naintindihan ko yung mga investor kung ba't di pumapasok. Una, ang taas ng kuryente natin. Di ba, how can you put up a factory in the Philippines kung ang kuryente, ang laking, konsumo ng mga factory dito, no? Tapos, syempre, yung korupsyon na kung ganyan kagulo ang politika natin at ang mga leaders natin, ang pinapriority po nila is yung politika more than the welfare of the Filipino people, mag-iisip talaga ang investor. Tsaka Kathy, hindi lang sa national level yung sinasabing corruption. All the way down to the barangay level. Depende sa LGU. May mga LGU naman na okay, no? Pero ang daming kwento na hanggang barangay level may corruption. Naniniwala po ako dyan. Alam niyo po kasi sa katotohanan is ang tawag dito, ang local government, sila ang mas maraming lumalapit sa kanila. Kasi sila yung talagang hands-on at Yeah, nakikita ng grassroots direkta, talaga yan. grassroots talaga. Kaya nga pag tumatakbo tayo sa politika, ang unang-unang nilalapitan ng mga politician is yung mga barangay captain, mayor, governor to help them, no? Kasi sila, may direct touch sila sa mga community, tao. no? Sa mga tao. So, naniniwala ako na malakas ang corruption dyan. Kaya sila rin yung pinaka-vulnerable o madaling lapitan. Tapos isa pa, pag nandito ka na, yung BIR, pahirapan ka pa. Ayan, ako, may kaibigan po ako, Miss Cora. Ano yung ino-audit ka, tapos susulatan yung isang company, anong Tax tawag po? audit. O, tax audit na ginagawa, something like that. May ganun LOA. So, yung friend ko nagko-complain, no?
Sabi niya, paano ganito kalaking LOA namin? Saan nila kinukuha? Tapos sinatakot sila, bayaran niyo muna to, tapos saka natin ayusin. How can you return the money kung naibigay mo na? Yeah. So meron dyan, dyan sa BIR na mga mga kalokohang nangyayari. So Ang dami. pakicheck ho dyan sa director ng BIR or sa head ng secretary or whatever na i-check po yan mabuti. Dati kasi hindi naman ganyang kalala eh. Pero ngayon, yung mga maliliit pa yun ang pinahihirapan. Yes, totoo. Kaya yung ang affected talaga ngayong crisis na to, yung mga small and medium scale Yes, enterprises. MSME, di ba? Oh, Mga ganon. MSMEs. Yeah. Yan ang pinakamalaking employer na sector no sa Correct. buong Pilipinas. So, kung tumataas lahat ng bilihin, yung capital nila ay hindi masyadong malaki. So, mas mabilis silang malugi. Yeah. So yung value of money talaga, no? Talagang wala na. Oo. Kasi yung taxes natin, mahal na bilihin, mahal na kuryente, mahal na rental because of the taxes. Kasi yun yung nag-add on po di ba? Sa inyong investment. Kaya nga si Attorney Guanzon, di ba, galit na galit siya sa VAT. Oo, correct. Hindi, dapat talaga tigilan na yan. Oo. Ang dami nating taxes. Tayo ata may pinakamataas. At Mataas ang madaming... VAT natin Oo. 12%. Sa, Diba? sa ibang bansa, hindi naman ganyan kataas. Oo. Kung kayo ang magbibigay ng suggestion sa BIR, ano po yung practical base sa datos or sa sitwasyon ng ating bansa na dapat na itaguyod or gawing batas na ayusin ang tax natin? Ano ho ang dapat tanggalin? Anong dapat yung panuntunan ba? Actually- Because of our status right now. Actually, alam mo, Cathy, hindi naman kailangan gumawa ng legislation eh. Disiplina lang. Kasi yung mga kawatan sa BIR, sa customs, kaya nagkakaganyan kasi nanghihingi sila ng lagay. Diba? So, pahihirapan kang magbayad ng tax para lagyan mo na lang sila. Imbis Oo. na sa gobyerno mapunta yung pera, dun sa mga officers ng BIR o ng customs na pupunta. Alam nyo, may isa pa ho akong kwento. Even yung mga suppliers sa government na offices. Kunwari, nagkaroon ka ng letter of intent, notice to proceed, notice to, something like that. Kompleto ka na ha. Tapos na-deliver na po yung item or yung produkto sa isang ahensya ng gobyerno. Pag naniningil, bigla hong hihingan pa ulit ng mga additional documents after mo Yes. ma-deliver. That's corruption. It's a sign of kalokohan na gusto pang ipitin yung mga Iipitin tao ka eh. Kung na Oo. didiskarte pa. Oo. Dapat yung mga yan talaga. Dapat alam nyo, mga kababayan, pag meron kayong experience na ganyan, isumbong nyo sa amin. Hanap kayo ng evidence and everything. Ilalantad ho natin dito. Kasi we need to start from somewhere. Kasi kailangan matuto tayong lumaban sa korupsyon. Tayo mismong mamamayang Pilipino ang magbantay sa ating bayan. Kasi kung ang leader natin, alam mo minsan hindi ko man nilalahat, hindi yung head eh. Minsan yung mga nasa gitna or nasa baba. Nasa baba. Yung Actually, cashier. Alam mo, meron silang sistema na kada Biyernes, dyan ang bigayan ng For the Boys. Oh, hanapin natin yan. Kaya Saan yan? hanggang janitor yan, hanggang Diba? messenger. Kaya walang nagsasalita. Mm. Ganon. Ako, parang yung panawagan ko dun sa mga sundalo natin. Gusto ko, ang panawagan ko sa kanila is sa mga kasundaluhan or men in uniform, na tulungan nyo ang bayan natin na hulihin ang mga korap dito. Alam nyo ho, kung magkano, kunwari katulad nung trilyon na flood control projects natin na yan. Pag hinuli nyo ho, yung perang yon hindi ako manghihinayang na mapunta sa inyo kasi deserve nyo kasi pinaglalaban yung bayan. Basta hulihin natin. Yung ganun ba? So ganun din dito sa mga empleyado na, how can you sleep? Okay, feeling nyo may pera kayo ngayon. Feeling nyo nakakakain kayo ng marangya or nabubuhay sila ng matiwasay, no? Pero sa katotohanan, hindi ka magtataka ka kapag yung isa sa pamilya mo may sakit na. Correct. Kulang Yung pa. balik ng karma. Opo. Tas kulang pa yung pera na yan, yung milyong kinita nyo, doon sa tatama sa inyong karma. Oo. Diba? Yun sinasabi ko palagi, even sa troll walang katapusang kamalasan at walang lunas na sakit. Yan, mga kababayan, ang magiging problema natin. Lanas galing sa nakaw.
marami tayong naperwisyo. Yun po. Tapos Miss Cora, meron kasi yung ano natin, yung pangatlong ano ko na gustong itanong sa inyo. Kasi merong 18.13 trillion. Sabi niyo nga po, 18.5 na po trillion na utang at ang marangyang bulag, the elite disconnect. Ito ang pinakamasakit na bahagi sa ating bayan, no? Sa pinakahuling ulat ng Bureau of Treasury ngayong taon, ang utang ng gobyerno ng Pilipinas ay umabot na sa record na 18.13 or 18.5 trillion pesos utang na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Grabe. Meaning, mga kababayan, hindi pa pinapanganak ang apo nyo, ang anak nyo, may utang na. Pero mga gumagawa ng polisiya, ang mga mambabatas, ang mga nakaupo sa aircon na opisina, ay halos lahat nagmula sa mayamang pamilya. Yan ang masakit na katotohanan dahil hindi nila alam ang pakiramdam ng pumila para sa murang bigas o mag-ulam ng asin dahil walang natira sa sahod. Miss Cora, ito po bang mga dahilan kung bakit parang wala silang pakialam? Dahil hindi naman sila ang nasasaktan sa 18.5 trilyong utang at sa bagsak na ekonomiya. Gusto ko lang, kasi ako, yan na nakikita ko eh. If wala ho kayong experience sa kahirapan, hindi nyo maiintindihan talaga yung dinadanas ng mga kababayan nating may hirap. Ngayon siguro hindi nila nararamdaman yan. Pero kinalahunan, parang nung panahon ng tatay ni BBM, lahat nakaranas ng hirap. Wala lang social media nun. Wala. Pero ngayon, himayin natin tong utang na to. No? Kasi sabi mo nga, 18.5 trillion na. No? Every year, habang presidente si Marcos, ang deficit ng gobyerno, ang ibig sabihin ng deficit, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. Okay. So yung laking gastos na yon, sobra sa kinikita ng 1.6 trillion every year. Ganun lumalaki yung utang. Kasi saan nila kukunin yung pera para pambuo, takip dun sa kakulangan na yon, iuutang nila yon, di ba? So kung 18.5 na ngayon, by the end of this year, 21 trillion na siya. Oh my God. Magiging 21. And then by 2027, dagdagan mo pa ulit ng 1.6 trillion, di magiging 22 something, di ba? Trillion. Grabe. Okay. So ngayon pa lang, sa 18.5 trillion, i-divide mo yan sa population natin. Sabihin mo ng 117 million people. I think pumapatak yan sa mga 165,000 per head. Wow. Okay. So, bagong panganak pa lang, may utang na ng ganun. May interest ba yan? Meron, Ilang percent ang interest yan? O, babalik tayo doon sa Sige, interest go. na yan. Pero yun nga, so, yung dagdag kada taon, kung dadagdagan mo ng 1.6 trillion, 14,000 per annum ang taas. No? So, 165 plus 14,000, wala pa yung interest dyan. 180. Oh, wala pa yung interest dyan. Diba? So, ibig sabihin, kaya nga, ngayon hindi mo nararamdaman yan. Pero pag palaki ng palaki, kinalaunan, mararamdaman na yan ang lahat ng tao. Kasi babawiin yan sa, sa taxes. Correct. Okay? So malamang magtataas sila ng taxes sa susunod o kaya maghahanap sila ng paraan para mapuno yung di ba? Correct. So anyway, itong interesting, no? Kasi yung kinita ng gobyerno from January to April, yung taxes, tsaka yung dues, customs fees, ganyan, was 1.6 trillion. Okay. So, yung binayaran na utang during the same period was 1.05 trillion. Grabe. So, ibig sabihin, yung binayaran, yung kinita natin, almost 70% napupunta lang sa pagbayad ng utang. Diba? Ano ba yan? So, ganun kalaki kasi yung principal, yung binayaran na principal, that period, during that period, January to April, lumobo yun by over 100%. Grabe. Principal pa lang yun, wala pa yung interest. 100%? Kasi Over 100? Kasi 716 billion yung binayaran na principal compared to 623 billion the previous year. Oh, wow. Ay, sorry, hindi pala. Okay. 335 billion lang. So, from 335, Times two nga. naging 716. Principal pa lang yon. Yung interest, from 287, tumaas to 337 billion. Oh my God. So, pinapayaman natin yung mga bangko. Correct. Diba?
So, yan ang ano. Tapos, okay, so, like I said, lumalaki yan every year, no, by 1.6 trillion. Ngayon, puntahan natin, magkano na ba yung nakalap na utang nitong administrasyon na to, buhat nung nag-umpisa sila nung 2022. Okay. Okay? Yeah. So, umabot na yan ng 5.68 trillion. Yun yung sa kanila simula nang umupo Oo. sila. Grabe. So, wala maybe- tong pandemic ha. Walang pandemic. Actually, lala. nung previous administration, nung umpisa, first 4 years, mababa yung utang. Pero lumaki nung last 2 years kasi nangutang sila kasi may pandemic. Exactly. They had to stimulate the economy. Pero ito wala eh. Exactly. Kumbaga, you had all the leeway para umunlad yung ekonomiya. Pero because na-siphon off yung pera dahil sa corruption, Yes. nangutang sila tuloy, di ba? So, 5.7 trillion, in other words, ang nakalap na utang ng anak. Alam mo kung magkano yung utang ng ama? Magkano? In 21 years, Oo. 400 billion. Sakit sa 400 billion. Oo. So, from 400 billion, naging 5.67 trillion yung sa anak. 400 billion to trillion? Oo. Wow! Oh, di ba? Oo. So, yung anak, 3 years pa lang yan, 3.5 Oo. years pa lang yan. Yung tatay, Ganyan na 20 yung tatay, plus. 20 years. So, over 20 years, yun yung nakalap niya. Itong anak, 3.5 years lang, 5.7 trillion Grabe. ang nautang na. Oh my God. Guys, imagine that. Kaya yung utang, alam mo, nung nagka-debt crisis tayo sa tatay, di ba? Yung size nung utang na yon was 58.6% ng GDP. Ganon kalaki yun. Wow, okay. Pero ngayon, sa anak, 65% na of GDP. Wala na, Pilipinas, mga kababayan. So, hindi lang yan nararamdaman kasi swerte ito si Junior eh. Kasi ang dami ng OFWs. Kasi nung panahon ng tatay niya, wala pa masyadong OFW. So, ang kinikita lang, yung international reserves noon was only $2.5 billion. Yung utang niya in dollar terms was 28 billion. So, sobrang laki ng utang compared to the reserves. Ngayon, itong administrasyon ni Marcos Jr., ang dollar debt niya is 33 billion. Mas malaki pa doon sa tatay, di ba? Ito Ang yung lala external naman yan. debt. Ito yung external debt, 33 billion. Pero, yung international reserves natin ngayon is 104 billion dollars. So, kumbaga, mas malaki dahil nga, yung mga OFWs, nagpapadala yan every year. And last year, umabot ng almost $40 billion. Grabe, laki ng utang na loob natin sa mga OFW. Talaga, sobra talaga. Kaya yung mga OFWs, alam mo, yung mga ordinaryong Pilipino Yes, to correct. sila talaga yung nagtataguyod sa ekonomiya, hindi yung gobyerno. Hindi. Wala tayong utang na loob sa gobyerno dapat, di ba? Exactly. So dapat talaga, huwag kayong mahihiyang humingi ng serbisyo at saka tamang panunungkulan sa mga government officials natin. Kasi tayo, Empleyado natin sila. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Correct. Diba? So, hindi tayo dapat natatakot. Mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot sa mga nakaupo sa opisina ng gobyerno o sangay ng gobyerno. Dahil papaalala ko lang po, karapatan ho nating humingi ng kasagutan, karapatan nating makatanggap ng tamang liderato or pamumuno. Kaya dapat ho na hindi tayo matakot sa kanila. At kung nagagalit tayo or nananawagan tayo na dapat ho talaga gampanan nila ng tama ang kanilang tungkulin, especially sa mga pagnanakaw. Kasi tayo po nagpapasweldo sa kanila. Correct. Diba? So, wag ho kayong papasindak from, with all due respect, with men in uniform, to the local government, sa pinakababa hanggang sa vice president, presidente, senator, congressman, tayo ho ang amo nila. So, pinapaalalahanan ko lang ho tayong lahat na dapat ho silang matakot sa atin, hindi tayo matakot sa kanila. Pero yun nga, habang natatakot sila, lumalaki yung utang. Yun na nga. So, yung utang, tayo rin magbabayad niyan. Diba? Hindi naman sila, yung mga kawatan, tinatakbo nga nila yung pera palabas ng bansa, di ba? Kaya, maski nagtataas ng interest ang Bangko Sentral. Kasi ngayon, sabi nila, hawkish monetary system.
Ano ibig sabihin ng hawkish? Belt tightening yan. Magtataas sila ng interest para yung pera daw na excess sa sistema bumalik sa sa Bangko Sentral or makalap nila para yung inflation medyo bumaba. Pero maganda yon kung demand pool yung inflation. Ibig sabihin malakas ang demand. Mababa ang demand ngayon kasi hindi nga kumikita yung mga tao. Tapos mataas ang presyo. Oo. So cost push, hindi demand pull. So maski sabihin nilang itataas ko yung interest, hindi pa rin masyadong bababa ang inflation kasi wala naman talagang di ba? Walang pumapasok. Walang demand. Oo. Ganyan. So, maski magbenta ka dyan ng sangkatutak na ng mga bilihin. Kunwari, mga mahal na damit, hindi na yun masyadong bibilin ngayon. Oo. Diba? Walang Kasi pera nagtitipid walang ang pera. tao. Oo. Kung ganyan nga, di ba, kung yung 1,000 mo 730 na lang. Ano pang pambili mo ng ibang gamit? Correct. Di ba? 27% of your Kaya di ba money. yung mga luxury brands, maalis na Yes. Di ba? Totoo. Nagsasara na sila. Ano nga ba Yeah. yung mga nagsara lately? Alam mo nga. Basta may mga luxury brands na nagsara lately. Yeah. At saka Miss Cora, ang nakakalungkot ngayon sa ating bansa is ang laki ng utang natin, pero ang tanong ko po, meron po ba tayong malaking proyekto or may nagawa po ba ang administrasyon na to na proyekto na nakatulong or nakagaan sa pamumuhay ng mamayang Yun kang Pilipino? di ba, yung tragedy dyan. Hindi mo lang trahedya. Talagang Kasi- trahedya naman. Trahedya talaga kasi ang laki nung naging utang, pero walang pinuntahan yung pera. Yun yung gusto kong itanong, saan pumunta ang Sa pera? maleta. Diba? Oo nga napunta ba sa dahig yun? Sa maleta na punta yung pera. Kaya kaya ayaw nilang ituloy yung Blue Ribbon Committee hearings na guest yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo ang nagpapatunay na Yes. meron talagang mga corruption na malawakan at malaki. Malaki. At saka ngayon nga rin ako nakakita talaga, inuulit ko palagi to every time na ngayon lang ako nakakita na katulad ko na ikaw, Miss Cora, ginahasa ka, ninakawan ng bahay mo. Huwag naman sana. Hindi. Sample lang po. Example lang. So, tapos, nakita mo kung sino yung gumawa. Nung nagreklamo ka sa kapulisan or sa, sa mga dapat mong puntahan para humingi ka ng tulong, imbis na pakinggan ka at paniwalaan ka dahil ikaw na nga yung biktima, ikaw pa ngayon yung masama. Ikaw na yung nagwi-witness, ikaw pa yung masama. At ang nakakatawa doon is yung I follow the evidence. Di ba malaking ebidensya yung kapag eyewitness ka? Perfect example, kapag ikaw ba pinatay, pinagtangkaan kang patayin, or ginahasa ka, may time ka pang mag-video or mag-voice record na ginagahasa ka. Yun yung testimonial evidence. Di ba? Which is the strongest form of evidence. Exactly. So yun yung nakakalungkot, actually nakakagalit, especially sa ating mga leader, congressman, senator, na rather than listen, hindi naman nating sinabing tama lahat or totoo, di ba? Pero how can you know if you won't even give them the chance na ilatag yung kanilang evidence at kanilang testimony? Pero Kathy, you see, napaka-obvious na kasi there's this grand cover-up scheme. Yes, halatang halata. Na nangyayari. Yung sa Senate lang nagkagulo Halata na talaga. Na alam mo na kaya ayaw nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kasi they're covering up the truth. Yes. So yun yung malungkot kasi ganun nga, kagaya ng sinabi mo, wala ka nang matakbuhan kasi pati yung Senado na control na ng Malacanang, di ba? Kasi yun nga, gusto nilang pagtakpan yung katotohanan. Pero alam mo, Miss Cora, ang magandang nangyari dito is yung Diyos talaga marunong Pinakita niya sa atin. Oo. Yun, ang sama ng experience, ang pangit tingnan, pero ang Diyos talaga marunong. Ipinapakita niya sa sambayan ng Pilipino yung katotohanan. And I think, right now, hindi nang I think, alam ko for a fact, na dahil sa mga nangyari, etong mga nakaraang araw or linggo, nakita ng tao na talagang there's a big scandal na, ang tawag ito, sabi mo, tragedy na talaga naman na nagtatakipan at I'm so very, very disappointed, especially doon sa mga kakilala kong mga leader na supposedly I thought na ipagtatanggol or itataguyod or ipaglalaban nila kung ano yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. But rather, ano ang nanaig? Posisyon,
greed, pagkaganid sa pera, at sa power. Yeah. Actually, yung gobyerno ngayon, tyrannical na. Oo nga. Tyrannical na kasi kontrolado na niya lahat ng sangay ng gobyerno. So, yung mga institusyon na dapat nagsisilbi sa mga Pilipino, ginagamit na ng pamahalaan to weaponize. Paano bang sabihin ng weaponize sa Tagalog? Sandata. Ginagamit Gamit na na sandata sandata. na sa mga kalaban niya. Diba? So, kung magsabi ka ng hindi Naaayon sa kanila. naayon doon sa naratibo nila, gagawin kang Kriminal. kriminal, ganyan. So, Oo. 'di ba maraming mga vloggers na kinasuhan kinakasuhan. na, ganyan. Eh meron tayong freedom of expression, Yes. freedom of speech dito sa ating constitution. Bakit nila pinipigilan ang mga tao magsalita? Ganyan. So, Yeah. nagugulat nga ako pati yung mga ibang ekonomista. Ako nga lang yung medyo ganito magsalita Oo. kasi hindi ko na talaga matiis yung mga nakikita kong numero eh. At nagpapasalamat kami sa inyo kasi sabi nga na integrity at karakter ng isang tao is mababase sa katotohanan. Oo. Yung ang daming yun, sabi ko maraming abogago ngayon. Yung mga abogadong nagpaka-GAGO. Kasi binabali ang Constitution. Hindi ako abogado pero kahit paulit-ulit mong basahin ang Constitution, alam natin ang katotohanan. At gustong-gusto ko to, after neto talaga, nakalista kayo lahat sa aking mga lawyers kayo at pati mga videos, yung mga statement yun, talagang nag-iipon kami kasi kakasuhan na papatanggalin namin kayo ng lisensya kasi niloloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Kakapal nyo. Yung iba nga nagsasabi, Cora, mag-ingat ka, ganyan. Eh sabi ko yung mga numerong nakuha ko, You're galing just din naman sa telling the gobyerno. truth. Oo. So, anong nila sa akin? Anong ibabato nila? Eh, Tama. galing din sa kanila yung mga numerong yun eh, di ba? Kaya lang, hindi linalabas sa mainstream media masyado. Yes. Or kung may lalabas man, walang analysis. Yung Hindi parang nila- selective yung kung gusto lang nila, di ba? Hindi nila hinihimay yung mga numero para lumabas talaga yung katotohanan at yung pinakamalaking, yung big picture. Yeah. Ganyan. Kasi nakikita mo na ngayon yung buong ekonomiya apektado na. Kaya nga 2.8% na lang yung ating growth ng first quarter. Ngayon sabi ni BBM, we will grow by 6%, ganyan. Kung 2.8 na lang ang first quarter, he needs to grow, mathematically he needs to grow 7% in the next 3 quarters. Wow. Paano niya mo ma-achieve gagawa? yan? Wala kang Correct. investments masyado. Tapos yung Yeah. infrastructure spending mo halos wala, Wala. di ba? Yeah. So maintenance na nga lang ginagawa nila eh. Pero yung sabihin mong new projects, wala to provide jobs. So kung walang jobs, mahina ang household spending mo. tama. Diba? Eh ang taas ngayon ng langis pa, mataas pa, 'di ba? Tapos nagdi-depreciate ang peso. So ibig sabihin, yung import cost mo mas malaki kaysa sa exports. Correct. So saan manggagaling yung growth mo? Eh yun na yung mga components ng GDP mo eh. Household spending, government spending, investments, at saka trade. Lahat bagsak. Lahat mo. Mahina. Diba? Ito pa, Miss Cora, a while ago, before tayo, habang nag-uusap din tayo, nabanggit mo na dapat nasa recession na tayo ngayon kung hindi dahil lang sa mga OFW. Oo, Paki-explain nga po yan. Kasi, di ba, yung GDP, hindi dyan na may measure yung pagpasok ng mga remittances eh. Nakikita yan dun sa gross national income. So, meron pang isang factor na dinadagdag pag kinompute mo yung gross national income, yun yung net primary income. Doon pumapasok yung OFW remittances. Ngayon, di ba pag ikaw nagtatrabaho ka sa say, Abroad. Hong Kong, ganyan, papadala mo yung pera, papasok yun doon sa net primary income, tapos papasok yun ngayon sa household spending. Kasi yun yung perang pinadala mo, yun yung ginagamit ng mga pamilya mo eh, para Yes. bumili ng kung ano-ano, di ba? So doon pumapasok yun. Ngayon, bumagal yan ng first quarter. Kaya yung household spending, bumagal din. Kaya 2.8% lang yung growth natin. Kasi nung previous years, ang growth ng OFW remittances, double digit. Nung first quarter, nasa single digit lang siya. Mababa siya. I think At mga siya- 5% or 4% lang. So, kaya pala ninenervyos din sila kapag nagko-call ng hindi kami magre-remit ng pera, yung mga Oo. OFW. Kasi malaking bagay yun Malaking bagay yun. Kasi affected yung household spending at the same time, yung gross international reserves mo na ginagamitan pambayad ng utang,
Doon nang gagaling. Oh, okay. Maiba tayo, Miss Cora. Kasi eto, nagkaroon ng rollback na mukhang magkakaroon ng malaking rollback sa gasolina. Kasi yung ano ngayon, Brent crude is just $78 na lang. Galing yan sa $115 to $120. Yun. Okay. So, ano Kaya- kaya magiging epekto nito sa atin? Bababa yung inflation over time. Pero tandaan mo nga, Kaso madaya yung mga yan, biglang baba ngayon, akit ulit. Dinadahan-dahan nila, senta-sentawo hanggang pero yun mabalik. nga, tandaan mo na nung fourth quarter last year, tsaka first quarter this year, wala pang krisis sa langis. Normal pa nun yung presyo ng gasolina. Pero bumagal yung ekonomiya. Correct. Tandaan nyo yan kasi hindi inflation yung cause, corruption. Oh, palaging korupsyon. Kaya kayo Corrupt- dyan, nako. Kasi alam mo, kung walang tiwala, kasi ngayon, wala ngang accountable. Hindi sila nagpapakulong eh. Hindi. Tapos tinatakpan pa yung kalokohan. Di ba mas naunang hinuhuli yung yung mga hindi pa napapatunayang magnanakaw kesa dun sa maraming nagsasabi na sila ay parte ng itong malawakan na flood control project scheme. Eto nga, Miss Cora, nakita mo ba sa social media yung lumabas na shooting? Kasi dati, sa ibang bansa lang natin napapanood ang mga school shooting. Ngayon, nangyayari na rin ito sa Pilipinas. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng 3 ay kinasugat ng 5. Ewan ko kung nakita niyo ito. Miss Cora, kasi nakakakilabot ang bata na ang mga to. Dapat na ba tayong magbahala na lumalala ang kultura ng karahasan sa ating bansa? Alam mo yung juvenile delinquency. Mahirap ma-explain yan kasi maraming pwedeng nangyari doon sa mga batang yon kung bakit sila naging violente. Maaring hindi sila naalagaan ng magulang nila kasi nga maraming mga OFWs. Correct. Wala nang nag-aalaga sa mga anak nila. Abuse. O kaya na-abuse sila, di ba? Or hawak sila ng mga sindikato. Yes, ganun na nga. Or nagda-drugs, di ba? So, para nung magkakaroon ng lakas ng loob, yung mga batang yun, para bumaril, kung hindi sila under the At influence saan galing of ang drugs. baril? Correct. For their age, no? Kasi ako, may nabalitaan ako. Kasi, nasa college, mga pamangking ko, mga ano. Marami raw ngayon talagang umiikot na makakaliwa. Minsan pinapasok pa yung mga teatro. Yung mga theater, yung gano'n. So, ako naniniwala ako sila yung nagkukos ng ibang Pero alam yan, mo, Cathy, yung ganong klaseng crime, Mm. kasi random yung pagbabarel, di ba? Yeah. At Hin- nag-post hindi yung pa. hindi yung masasabing kaliwayan eh. Kasi parang wala sila sa isip nila eh. So mas malamang under the influence of drugs. Oo. Yung mga batang yun. Brainwash. Di ba? Alam mo yung inano yung ano nila? Program. Mind program sila. Pero yun nga, they're still under the influence of something. Yeah. Di ba? Kasi kung hindi sila gagawa ng ganun kasamang Hindi ganun kalakas ang krimen. loob. Oo. At saka nag-selfie pa. Di ba? Di ba? Napaka yung it's a heinous crime. Yeah. Kaya kakilakilabot na yung nangyaring gano'n. Oh, may pinapasa si Senator Robin Padilla about it na batas na hopefully na mabigyan natin ng pansin kasi sa katotohanan is ginagamit na rin ng kabataan sa krimen. Kasi nga, pag bata ka, hindi ka pwedeng ikulong, hindi ka pwedeng... Kaya actually, sila yung abuse. Kasi bata sila, pwede silang i-harass na gawin mo to or else may gagawin ka Correct. rin Yun sa'yo. nga, kasama sila sa sindikato. Yes. Alam mo, meron na drama series sa Korea na ganyan yung teach you a talaga? lesson. Panoorin mo yun. Sige. Talagang yung Ministry of Education doon, talagang iron fist na ang ginamit para labanan Oo. yung ganyang klaseng mga krimen. Kasi napakalambot ng yung ating law, yung mga, ano bang law sa Tagalog? Batas. Yung batas na lumalaban sa juvenile crimes, no? So kasi sinasabi na, bata pa yan, wala pa yan sa sariling isip or something. Pero yun nga, kung ginagamit sila ng mga sindikato, di ba? Dahil nga, pag silang nahuli, hindi sila masyadong pahihirapan, dadami yung mga juvenile crimes na yan. Grabe. Ngayon, Miss Cora, ano ang inyong huling panawagan, suwestyon, at ang tawag dito, warning sa nangyayaring krisis sa ating ekonomiya? Una, sa ating leader. Pangalawa, yung maging vigilant. Yun, alam ko, ano yung kailangang malaman ng mamamayang Pilipino. Ang pangatlo is, ano yung dapat nating gawin?
na unang-una sa lahat para naman kahit papano makagaan tayo sa makagaan ang ano na to, ang tawag to? Kabuhayan. Ang kabuhayan natin. Kasi sa panahon ng mataas na presyo ng bilihin at saka po samot-saring krisis, makakatulong ba ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Kasi it's all political, di ba? O isa lamang itong political battle na maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa ekonomiya, investor confidence at imahe ng Pilipinas sa international community, which is, we know for a fact that it's happening because investor right now are seeing everything, yung focus ng Pilipinas at leaders natin are politika. Alam mo, last year pa, I've been saying Marcos resign. Kasi nakikita ko sa numero na walang Pabagsak. mangyayari. Okay. Of course, yung ibang kaibigan ko, yung ibang kapamilya ko, gagalit sa akin. Ba't ka nagsasabi ng resign? Lalo tayong lalala. Sa loob-loob ko, hindi eh. Lalong lalala habang nandyan siya. Which is Okay. what's happening. Pero, syempre, hindi siya magre-resign. Pero sinasabi ko pa rin. Maski alam kong hindi siya magre-resign kasi natatakot siya pag nag-resign siya, makukulong siya dahil napakalala ng mga crimes na ginawa niya. At saka there's nothing wrong to ask for Resignation. Oo, for Yeah. resignation. Oo. Kasi una sa lahat, again, papaalalahanan ko, tayo ho, Karapatan bilang yan. mamayang Pilipino, ang nagluklok sa ating mga leader. So tayo rin ho may karapatang mag-request na dapat mag-resign sila kung hindi tayo satisfy. O sa ibang bansa kasi, hindi mo na kailangan sabihan mag-resign. Nagkukusa Oo, mag-resign. meron silang Pagka nahuli silang... kahihiyan ba? Oo, yung may kahihiyan sila, may delikadesa. Oo. Dito hindi, yung kakapal na mukha. Oh. Diba? Ako nga feeling ko hindi talaga sa kanya sinasabing totoong ano niya yung nangyayari. Kasi I saw in some interviews, no, i-correct niyo po ako kung mali ako na sinasabi niya rin minsan, I don't watch anymore news. I don't read Hindi anymore ako naniniwala. media, di ba? Hindi ako naniniwala kasi budol king siya eh. Marami siyang sinasabi na hindi totoo. Hindi consistent, Oo. no? Well, not just hindi consistent, talaga hindi totoo. Kagaya niya, sinasabi niya, mag-grow tayo 6%. Paano? Oo nga. Saan mo kukunin yung 6%? Oo, mangungutang. Mathematically, it's improbable. Diba? So, statistically improbable yung sinasabi niya. So, kaya hindi ako naniniwala na hindi niya alam ang nangyayari. Alam niya, pero magaling siyang mag-pretend na hindi niya alam. Good cup, bad cup nga di ba? So, Yung mga ganun. so that's one, you ask for his resignation. Second, magtinu yung gobyerno. Kasi kung hindi naman naalis yung leader, di magtinu na lang kayo, ayusin nyo. Pero nagtitinu ba sila? Lalo ngayon na nangyayari sa Senado, ganyan, kontrolado na nila yung Senado, kontrolado ang Congress, kontrolado yung Executive Department. Ewan ko yung judiciary, pero nakikita ko sa Supreme Court, napakabagal nilang kumilos. Kung mabagal kumilos. Diba? Yung decision na lang tungkol dyan sa mga impeachment, yung dun sa yung 13 versus 11, ganyan. Hindi kumilos ang Supreme Court dun di ba? So, kagaya ngayon, dapat i-clear nila yung jurisdiction kasi nanghihingi ng leeway yung prosecution kasi raw magdadagdag pa sila ng evidence. Oo. Bakit pa sila magdadagdag? Naisubmit na nila Di ba yung... dapat sabi nila yung substance and dapat nga kompleto na Yes, di ba? oo. Bawal na yun. Ang tagal nilang nag-hearing doon sa Congress, bakit kulang pa yung ebidensya nila? Kasi correct. natatakot sila dahil mahina yung ebidensya nila, di ba? Kaya doon sila nagtatagal ngayon with the legal team of the Vice President. Pero asa ng Supreme Court para ayusin yung sigalot na yon, di ba? Yung pagkakaiba ng views nila. Oo nga Yun nga, Miss Cora, kung bilyong-bilyong piso ang ginagastos taon-taon sa flood control projects at iba pang proyekto, ngunit nananatili ang problema. Nasaan ang pera ng bayan? Hanggang kailan magbabayad ng buwis ang mamamayan habang ang iilan ay pinaghihinalaang nagpapayaman mula sa kaban ng bayan. Halata naman di ba? Parang, hindi parang palagi ako nagpaparang kasi guys, impression ko siya. Pero, talaga naman, para sila they love where they are right now. Oo, syempre Immense power, money. Parang they don't really care about what's happening in our country. Wala na yan na na sila, lulong na nga sa ganyan. Alam mo, capital sins. No, Diba? yes. So, greed, avarice, whatever. Basta, Parang gluttony na rin. yung mga extreme sins na yung
nangyayari sa kasi atin. wala na sila talagang pakialam kundi sarili na lang nilang pinoproteksyon na lang nila yung sarili nila kasi alam nila na pag nawala sila sa kapangyarihan, makukulong sila. Tama. Kaya panay na lang ang cover up, cover up, cover up. Kayo, Miss Cora, bago tayo magtapos, gusto ko lang hong tanungin kayo, ano ho ang suggestion na may advice nyo sa ating sa kapwa natin Pilipino? Kasi kung wala na tayong maasahan sa ating mga leader, may iilan dyan na lumalaban pa rin pero ginigipit. So bilang mamamayang Pilipino, ano po ang magiging suggestion nyo sa kapwa Pilipino para tayo ay makatulong sa ating bansa? Magsalita na tayo na humingi tayo ng reforma, di ba? Kasi hanggat nananahimik tayo, walang mag-uudyok sa gobyerno na, magbago kayo, magbago kayo. Wala, kampante lang, di ba? Ngayon, maaari din, kasi pag marami tayo, hindi tayo kayang kung labanan ng kawatan, di ba? Yes. So, kailangan talaga, kagaya nung 1986 people power, kasi milyon-milyon talaga yung pumunta sa kalye, sa EDSA. Walang magawa yung gobyerno. Correct. O ngayon, kailan tayo aabot sa ganun? Parang malayo pa no? May naririnig ako na may rally raw this end of the month Ewan ko This end of the month ba yun? Hindi ko kasi na makita ang nakikita kong may isang division kasi na ayaw matanggal si Marcos dahil ayaw nila kay Sara Duterte. Dapat diba? wala munang kulay ngayon. So, diba? sa akin parang, kaya ako minsan na-accuse ako na Duterte kasi linalabanan ko yung gobyerno ngayon dahil sa nakikita ko sa ekonomiya. Datos tayo, numero. Wala naman ako, may sinabi na ba akong pro-Duterte? Yeah, wala, never, di ba? never. Ang inaano ko lang, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct, correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct. Diba? Rather than, alam mo, ano na nga yan makasarili na, na yan, na hangarin. Kasi, hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol na ito sa kapakanan ng bansa at mamamayang Pilipino. So, Miss Cora, maraming salamat po. Last message po. Yun nga, so sa akin, kailangan talaga magsalita na tayo, humingi tayo ng reforma, at kailangan maging focus tayo dyan kasi apektado na ang kabuhayan natin di ba? So, maaaring hindi ngayon, pero in the future, yung mga anak nyo, mga apo nyo, sila magbabayad ng inuutang ngayon. Oo nga grabe, diba? So, isa pa, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi talagang medyo malala na yung aggressive ngayon ng mga demonyo. Oo, talaga. So, kailangan talaga manalig tayo at humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Ayan. Maraming salamat din, po, Kathy. Miss Cora. And as always, hindi nasasayang ang oras namin pag ikaw ang kausap namin kasi kayo ay nagsasabi ng totoo. Hindi katulad ng iba na nag-filter or selective lang ang inilalabas para i-report sa mamamayang Pilipino. So sa totoo lang, dito ang usaping walang kinatatakutan, walang paligoy-ligoy, sa totoo lang.